Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, yan po ba ang magiging Pangulo balang araw? Umani ng reaksyon ang pahayag ni Pastor Abante habang pinapakita sa impeachment hearing ang video ni Vice President Sara Duterte kung saan maririnig ang maanghang na banat laban kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa naturang video, maririnig si VP Sara na sumasabog sa galit dulot ng matinding pagkadismaya sa administrasyon ni Marcos Jr. PI! Mura na yun ha. PI ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos! Dahil dito, diretsang question ni Abante ang publiko. Yan po ba ang magiging Pangulo ng Pilipinas balang araw? Yes! Bishop Abante, yan ang gusto kong Pangulo. So what? Kung nagmumura, ang Tatay Digong nga, iba pala mura, kailang minahal siya ng mas nakakaraming Pilipino. Siya ang presidente na may pinakamataas na exit rating. I think 81%. Walang presidente na nakagawa niyan. Si Tatay Digong lang. Kaya lang, anong style niya? Di ba pala mura? Kumpara mo itong presidente natin ngayon, sobrang bait. Halos hindi makabasag ng pinggan. Anong nangyari sa sobrang kabaitan niya, di nagka-litsi-litsi ang gobyerno? Mas gusto ko yung palamura. Nagkaroon ako ng mga commanders sa field, Mula tiniente ako hanggang nag-retire. Ngayon, na-realize ko, yung mga commanders ko na balanse yung kanilang leadership. Marunong magalit, but at the same time, marunong ding maawa. May commander ako na doon ako natuto ng gusto. Napaka-stricto niya. Mataas ang standard niya. Palagi niya akong pinapagalitan. Only now I realize na kasi nung naging commander ko siya, kapitan pa ang ranggo ko . Dahil sa frustration ko, hirap na hirap na ako sa trabaho. Nagpaalam ako sa niya, magre-retire, early resignation. Kasi by that time, magto 20 years na ako sa military service. Pumunta ako sa PCA. Ay, pinatawag pala niya ako sa gabi. Kahit gabi, pinapatawag kami, magtrabaho. Imbis na magpahinga na, walang pahinga. Bigyan kami ng andaming trabaho sa gabi, andaming instruction. After na lumabas kami sa kanyang opisina, magtratrabaho ako . Halos wala nang tulog. So, pagod na ako, nagpaalam ako, sir. Pwede bang magpaalam ako, sir? Anong klaseng paalam? Magre-retire na sana ako. Kasi mag 20 years na ako sa serbisyo by next year. Pinagalitan niya ako. Nanlilisik yung kanyang mata. No! Sabi niya. Then doon ko na-realize na yung mga galit niya sa akin is, he means good to me. Sabi niya, sa lahat ng mga hindi PMA graduates, ikaw ang nakikita ko na may pag-asa na maghinerad. Kung ano ang ginagawa ko ngayon para sa kabutihan mo, sabi niya. Ang potential mo, dito ka, sabi niya. Ganito kataas ang potential mo. Kailang ginagawa nandito ka lang sa baba. Kaya ipinupus kita, pinapagalitan kita para maabot mo yung potential mo. Wow. So yung mga ganyan, yung mga nagagalit, mga kailangan natin yan. Hindi pwede yung sobrang bait. Halos hindi makabasag ng pinggan. Lalo na kung presidente ka na
117 million. Kaya ako, una kong na-inlove, yung politically, bumilib kay VP Sara nung nakita ko sinapak niya yung sheriff nung mayor pa siya. Sabi ko, ito ang kailangang leader. Nag-discern ako na sana hindi lang siya Davao mamuno. Yun ang nasa isip ko. Sana balang araw, aakyat ito sa national office at kailangan ng ganitong leader. Biruin mo yung babae siya. Sinapak niya ang isang sheriff. At yung dahilan niya is napakaganda eh. Kaya, yes, yan ang magiging Pangulo. Nagmumura. What's the problem? Honorable Abante, humanda kayo dahil yung pagkamaldita niya, kayo ang unang malilintikan niya. Maldita ang aming presidente. Inamin na ni Tatay Digong namin, bantayan niyo yung babae na yan, maldita yan. Oh. Ngayon, nung ginigipit ang kanyang chief of staff, pinakita niya ang kanyang pagkamaldita. Kaya, huwag kayong kumpiyansa. Ilang buwan na lang, lang taon na lang, magiging presidente na yan. Nako, ano kaya mangyari sa mga maletagang pag upo ni Bibi Sara? Nag-warning na si Congressman Egay Arese. Sabi niya, dalawa lang mangyari sa mga maletagang. Either makulong sila o mag-exile sila. Kaya takot na takot ang mga ito pag nakaupo ng presidente si Bibi Sara dahil ako naniniwala ko na may pag-asa pa ang bayan natin ito. Just hold the line lang tayo. Yung bang kapit bisig lang, mag-antos, mag-agwanta dahil malapit na matapos ang kanilang termino. Nakapag-test tayo ng more than 3 years, kaya tuduhin na natin ang pagtitiis dahil malapit na. There will always be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong. Malapit na yan. Sige, galingan ninyo. Honorable Pastor Bishop Abante. Sige na, i-impeach nyo na si VP Sara. Naghihintay na kami sa impeachment trial. Doon ang tunay na labanan at sana nakahanda kayo sa mga cross-examination ng mga magagaling na abogado ni VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero nga si ate. Butang kayo inabang ka kanay. So mao ni ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So makita nimo nga natagaan siya og yero. Dako gid akong pasalamat nga nabutan ni atop nga bisag layo ang amua. Dagan sa alamat sa Ginoo. So mao na ni ang ilang atop nga kawayan lang. So makita nimo. So mao pud ni ang ilang kahimtang ng mga gamit. So kawayan ang atop, kawayan pud ang dingding. So ang salog, so luoy kay sila. So karon ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga makaatop na gid ka ug mapulihan na ang imong atop nga kawayan. Salamat sa Ginoo kay naabutan mig atop bisag layo mi. Dagang kaayo salamat sa inyo kay na kaatop na gid mi nailisan na among atop nga luoy sad kaayo. Oo. So pila na ni katuig te? 8. Walo na katuig ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So na kay anak te? Naa. So nag-eskwela? Upat isa ra ang gaeskwela. Isa ra. So naay anak si ate. Upat, isa ang nag-eskwela. So pila na imong edad te? 43. So 43 na ka ate. So nganong kawayan man ang inyong kuante?
atop. Di manggod ka kahampudan sa among paniguro kay O tungod sa inyong kalisod te, kutobra sa pagkaon ng inyong makwartahan. So panguma lang ang inyong kuante. among Paningkamot. panginabuhi. Oo. So si ate panguma lang ang ilang kuan. Salamat to Ginoo sa nakatadaw video. Salamat kaayo te. Salamat.